Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo at manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWDD Facebook page. Ito ang DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at nakatune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ayan, Media and Civil Affairs Group, CRS-AFP, maraming salamat po sa inyo. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio, boses ng Kawal Pilipino. Magandang Tuesday mga kamanggagawa. Isa na namang dole sa AFP Radio ang ating pagsasaluhan ngayong umaga. Ako pa rin po ang makakasama ninyo, Carla Santiago Malaban. Ako naman po si Team Laderas. Samahan nyo kaming talakayin ang mga napapanahong balita at mahalagang impormasyon tungkol sa paggawa at empleo sa ating bansa. Ayan, bago tayo magsimula, hello muna sa ating mga kamanggagawang tagapakinig ng Armed Forces Radio Channel, DWDD 1134 kHz. Mapapanood nyo rin kami mga kamanggagawa via live stream naman sa aming mga Facebook pages. Bisitahin nyo lang ang Department of Labor and Employment at AFP Radio DWDD official Facebook pages. Kaya't i-like, mag-comment at huwag kalimutang i-share ang ating episode para mas marami pang mga kamanggagawa at namumuhunan ang maabot ng ating programa. Ayan, magandang umaga mga kamanggagawa. Ngayon ay Marso na, no, Sir Team. Yan. At tuwing Marso, tayo? Oo, patapos na yung ating tinatawag na first quarter. Yes. Diba? O malapit na matapos, napakabilis ng panahon. Ayan. At tuwing Marso nga mga kamanggagawa, ay taon-taon nating ipinagdiriwang yung tinatawag nating pambansang buwan
ng mga kababaihan o National Women's Month. At nakikiisa ang Department of Labor and Employment sa pambansang selebrasyon na ito, na naglalayon na isulong ang mga karapatan ng mga kababaihan sa lahat ng sektor ng ating lipunan. Yes, Ma'am Carla. Sa konteksto naman ng paggawa at empleo, syempre nais nating pataasin ang kamalayan ng ating mga kamanggagawang kababaihan ukol sa kanilang mga karapatan sa kanilang mga lugar paggawa. Syempre, kasama na dyan yung pantay na oportunidad sa trabaho, tamang pasahod at kaligtasan sa lahat ng uri ng karahasan sa kanilang mga lugar paggawa o workspaces. Ang lahat ng mga pamamaraang yan ay nakapaloob sa ating DOLE Gender and Development Plan 2024 to 2028 o yung ating Plan of Action para mas mapalawig pa ang ating kampanya ukol sa gender and development. Tama ka dyan, Sir Tim. At ito ngang March 4, nitong simula ng ating buwan, ay nilaunch natin yan, ang DOLE GAD Agenda. At pinangunahan ang launching activity na yan ni Secretary Bienvenido Laguesma, Undersecretary Benjo Santos Benavides, at kasama pa ang ating mga iba pang senior officials, DOLE senior officials. At para naman bigyan tayo ng detalye sa kasalukuyang sitwasyon ng ating mga kamanggagawang kababaihan at pati na rin yung mga hakbang na itinataguyod ng DOLE upang maisulong ang karapatan at kapakanan ng ating mga women workers. At itong ang lahat ng ito ay nakapaloob sa ating DOLE GAD Agenda for 2024 to 2028. Makakasama natin mamaya-maya lamang si Bureau of Workers with Special Concerns Director Ama Carisma Lubrin Satumba upang pag-usapan ang National Women's Month celebration ngayong taon. Bago yan, good news muna tayo. Unahin natin ang good news sa rehiyon ng Cagayan Valley. Masahista na tinulungan ng DOLE Cagayan Valley, kumikita na ng 2,000 sa isang araw. Isang visually challenged na masahista na nagngangalang James Inigo ang kumikita na ngayon ng nasa 2,000 piso sa isang araw sa Alicia Isabela sa rehiyon ng Cagayan Valley. Ito'y kasunod ng kanyang pagtanggap ng mga kagamitan na makatutulong sa kanyang kabuhayan bilang masahista na nagkakahalaga ng 25 piso. Ang natanggap niyang tulong mula sa DOLE Isabela, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Alicia ay sa pamamagitan ng DOLE Integrated Livelihood Program o DILIP. Dahil sa kahangahangang determinasyon ni James, ang kanyang massage clinic sa Alicia Municipal Market ay kaya nang maglingkod sa iba't ibang kliyente, kagaya ng mga bumibisita sa palengke, mga nagtatrabaho sa pamahalaan, senior citizens at mga profesional. Si James ay tumatanggap ng nasa 300 hanggang 500 piso para sa bawat serbisyong ibinibigay niya sa kanyang mga kliyente na nasa 10 kada araw. Dahil sa kanyang kabuhayang pinalagupan ng DOLE, kinakaya ng sustentuhan ni James ang kanyang pamilya kasama rin ang kanyang asawa na visually challenged din. Good news naman tayo mula sa Bicol Region. Magbubukid sa Bicol nakatanggap ng kalabaw bilang kompensasyon. Nahanap ng isang manggagawa ang solusyon upang makakuha ng pag-aari ng isang kalabaw imbes na pinansyal na kompensasyon sa pamamagitan ng Single Entry Approach o SENA na pinangasiwaan ng Department of Labor and Employment sa Bicol sa pamamagitan ng kanilang opisina sa probinsya ng Masbate. Si Mr. Anton, hindi niya tunay na pangalan, ay isang residente ng Sitio Antipolo, Barangay Masalangi, Milagros, Masbate ay nag-file ng Request for Assistance or RFA sa tanggapan ng DOLE sa probinsya ng Masbate matapos siyang tanggalin sa trabaho sa isang kabukiran sa Barangay Tigbao na pag-aari ng kanyang employer na si Mr. Oscar, hindi rin niya tunay na pangalan.
Sa kanyang pagtatrabaho mula 2014, si Mr. Anton ay responsable sa pangangalaga ng kabukiran at sa mga alagang hayop nito. Gayunpaman, tinanggal siya sa trabaho noong Agosto 12, 2023. Sa pagnanais niya ng patas at makatarungang kompensasyon para sa kanyang 9 na taon na pagtatrabaho, dumulog siya sa tanggapan ng Dole Masbate. Sa pamamagitan ng SENA, isang pagpupulong upang mamagitan sa pagkakasundo o ang tinatawag na Conciliation and Mediation Conference ang ginanap sa Dole Masbate kasama si Ginoong Chito D. Atibagos na nagsilbi nilang Single Entry Assistance Desk Officer o SHAD. Ang nasabing pagpupulong ay dinaluhan ng 2 panig. Inalok ni Mr. Oscar si Mr. Anton ng pinansyal na kompensasyon na nagkakahalaga ng 24,300 pesos, ngunit ang hiniling naman ni Mr. Anton imbes na pinansyal ay ang pag-ari ng isa sa mga kalabaw na kanyang inalagaan ng ilang taon. Pumayag naman agad si Mr. Oscar at nangakong ibibigay ang Certificate of Ownership ng kalabaw. Noong 2023 ay natapos na ang paglipat ng pag-aari sa kalabaw at ipinahayag ni Mr. Anton ang kanyang pasasalamat sa Dole sa agarang aksyon sa kanyang reklamo. Samantala, binigyang diin ni Regional Director Maria Zenaida A. Angara Campita na ang pagkakasundo o pag-aayos ay posible maging sa monetary terms man o mga non-monetary compensation o in-kind. Ibinahagi naman ni Shadow Atibagos na sinusuportahan niya ang mga desisyon at pagkakasundo ng 2 panig bilang pagkilala sa kanilang sariling kagustuhan kung saan ang parehong panig ay may makukuhang benepisyo. Ibinahagi naman ni Dole Masbate Provincial Director Maria Linec de la Fuente na 118 na rin na manggagawa ang nakapag-claim ng monetary benefits sa kabuuang halaga na 7,358,198 million pesos sa taong 2023 sa pamamagitan ng SENA. At nakakuha rin sila ng disposition rate na 100% at settlement rate na 94%. Ang SENA ay isang programa ng Dole na nagsisiguro na ang lahat ng mga reklamo ay dadaan sa 30-day na mandatory conciliation and mediation period upang masiguro na sinubukan munang madaan sa isang patas na kasunduan bago i-refer sa arbitration. Mula Bicol, tumungo naman tayo sa probinsya ng Dumaguete. Grupo ng kababaihan sa Dumaguete binigyan ng 500,000 piso ng Dole para makapagnegosyo. Nakatakda ng magbukas ng sariling negosyo ang isang workers association na pinamumunuan ng mga kababaihan sa Dumaguete City matapos mabiyayaan ng 500,000 pisong halaga ng livelihood assistance mula sa Dole. Sa pamamagitan ng livelihood assistance, mabibigyang katuparan na ang pangarap na general merchandise and marketing venture ng Dumaguete City Public Market Fruits and Vegetables Vendors Association ngayong buwan ng kababaihan. Ang Vendors Association ay binubuo ng 87 miyembro na karamihan ay mga kababaihan. Nagpasalamat naman sa Dole Central Visayas si Lourdes Nalam, ang Pangulo ng Asosasyon, sa natanggap nilang tulong mula sa pamahalaan sa pamamagitan ng Dole Integrated Livelihood and Emergency Employment Program o DLEAP. Dahil katuwang ng asosasyon ang Dumaguete West City Vendors Association na accredited co-partner ng Dole Central Visayas, kasado na ang maayos na pagsisimula at pagpapatuloy ng operasyon ng kanilang bagong pangkabuhayan. Maliban sa livelihood assistance, makatatanggap din ang asosasyon ng mga kagamitan at materyales na susuporta sa kanilang proyekto. At yan po mga kamanggagawa ang ating good news na tampok ngayong umaga. Susunod na po ang ating panayam kay BWSC Director
Ama Carisma Lobrin sa Tumba tungkol sa 2024 National Women's Month. Mamaya po yan pagkatapos ng ilang mga paalala. Oras natin 20 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo. At manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWWD Facebook page. Ito ang DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Alamin. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at nakatune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ayan, Media and Civil Affairs Group, CRS-AFP, maraming salamat po sa inyo. In 2018 and 2023, the Dole was conferred with the Gantimpala Bronze Award and the Gantimpala Silver Award by the Philippine Commission on Women. This award encapsulates the Dole's primary objective of mainstreaming GAD across its many programs, covering employment facilitation, labor standards and regulations, and social protection, which will allow women increased access to employment, protection at place of work, and provide social protection programs in order to cope with the risks and contingencies arising out of a crisis. The department has taken significant strides in policy development, program identification and rollout, supporting and advocating for the continued upliftment of the working lives of every Filipino women worker. This is a clear message of the important role that they play in the labor market and overall Philippine economic development. The Philippine Development Plan 2023 to 2028 is a plan for deep economic and social transformation to reinvigorate job creation and accelerate poverty reduction by steering the economy back on a high-growth path. This growth must be inclusive, building an environment that provides equal opportunities to all Filipinos and equipping them with skills to participate fully in an innovative and globally competitive economy. Using the PDP sub-theme of transformation, or Pagbabago, the Dole GAD Agenda, as a companion to the Dole Labor and Employment Plan 2023 to 2028, hopes to provide a gender lens in all Dole policies, programs, and activities to guarantee the inclusivity of all actionable deliverables of the department, leading to an empowered labor force regardless of one's gender. As early as 2022, the department has started the initial groundwork in developing the agenda. Capacity building and orientation exercises were initiated in order to understand the gender issues of stakeholders as well as to identify needed enabling laws to mainstream GAD into Dole policies and programs. However, only under the current Dole leadership did it create a renewed sense of purpose on the need to intensify and mainstream GAD in the department. As such, is anchored on the same belief that inclusivity is central in achieving full, decent, productive, and remunerative employment for all Filipino workers. From 2023 up to the present, the Dole GAD Focal Point System has undertaken and carried out the instructions of the Dole GAD Executive Committee to initiate activities to develop a Dole GAD agenda for 2024 to 2028 that is aligned with the principles, strategies, outcomes, and targets of the Labor and Employment Plan 2023 to 2028. The Dole GAD agenda is a two-part series. The first part involves the department and stakeholders working together with the intention of incorporating GAD into the Labor and Employment Plan. The second part is an organizational analysis that evaluates the department's gender responsiveness and awareness. The end goal is to have a Dole GAD agenda
that is both outward and inward-looking. This will ensure that the department's actions will not reinforce existing gender inequalities but will mainstream gender-inclusive considerations in its policies, programs, projects, and activities. As a working and living document, the agenda will allow the department to have a firm understanding of what needs to be done and identify the indicators in order to measure if the same has been accomplished. It aims to provide guidance in the implementation of policies, programs, activities, and initiatives that will ensure that GAD is mainstreamed along the outcomes and strategies spelled out in the Labor and Employment Plan 2023 to 2028 and the organizational analysis conducted by the DOLE GFPS. The GAD agenda has incorporated into its framework the 3 Labor and Employment Plan priority pillars and identified gender issues to be addressed. An additional priority pillar was added into the agenda to improve the organizational capacities of the department as a government institution that champions gender and development. All DOLE offices, including its regional counterparts and attached agencies, have respectively integrated annual targets and budgets from 2024 to 2028 to identify priority areas and gender issues. Regular monitoring and evaluation activities shall be made by the DOLE GFPS to track the progress of this agenda and adjust the same when deemed needed or as requested by our stakeholders. Recently, the Philippines has ratified ILO Convention No. 190 or the Violence and Harassment Convention of 2019, the ILO C-190, and its accompanying Recommendation No. 206 are the first international instruments to recognize the rights of all workers, whether in the formal or informal settings, regardless of classification and irrespective of employment status, to a world of work free from violence and harassment. For 2024, the DOLE intends to undertake area-wide consultations and orientations with the stakeholders identified by the convention. These consultations will help the department identify areas for action and improve the country's readiness in developing and enforcing enabling laws that will enact the principles of ILO C-190. Emerging gender issues and priorities will be incorporated in the DOLE GAD agenda. Rest assured that the DOLE family will continue to work on mainstreaming gender and development, placing high priority on policies, programs, and projects that are deemed gender responsive. A commitment towards a bagong Pilipinas for every well-deserving Filipino worker to enjoy a matatag, maginhawa, at panatag na buhay. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Babalik po tayo dito sa DOLE sa AFP Radio. Pinagdiriwang natin tuwing Marso kada taon ang National Women's Month. Nakikiisa ang Department of Labor and Employment sa paggunita at pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng pagpapataas ng kamalayan ng ating mga kamanggagawang kababaihan at iba't iba nilang karapatan sa konteksto ng paggawa at panghanap buhay. Actually, Sir Tim, hindi lang dapat ito para sa ating mga women workers. Dahil mahalagang malaman din ito ng lahat ng mga ng ating mga kamanggagawa, pati na rin ng ating mga employers para mas mapanatili natin ang maayos at mapayapang environment sa ating mga lugar pagawa. Tama ka dyan, Ma'am Carla, at para bigyan tayo ng detalye kung ano-ano ba ang mga hakbangin ng DOLE patungkol sa pagsusulong ng mga karapatan at kapakanan ng ating mga women workers, kasama po natin ngayong umaga si DOLE Bureau of Workers with Special Concerns Director, Ama Carisma Lobrin Satumba. Director Cha, magandang umaga po. Magandang umaga, Director. Magandang umaga rin, Tim and Carla. Malinaw ba ang aking audio?
Yes po, Yes, Director. ma'am. Loud and clear. Ma'am, maraming salamat po sa pagtanggap po ninyo parati ng aming imbitasyon. Siyempre, Happy Women's Siyempre. Month, Dear Cha. Oo nga, Happy Women's Month sa amang ating mga kababaihan. At saka syempre, Tin and Carla, kay ba naman, napakalakas niyo sa akin dahil lagi niyong pinapromote ang aming mga programa. Kaya maraming salamat sa oportunidad na ito, pag-invite niyo sa amin para mapag-usapan natin ano ba ibig sabihin ng Women's Month. Yes, of course, Ma'am Cha. Diretso na po tayo, Ma'am, no? So ating pakay po sa Atpaksa ngayong umaga. Ayan. Unang linggo pa lamang po ng kasalukuyang buwan, Dear Cha, nagsimula na po yung taunang pagdiriwang ng National Women's Month sa bansa. Ano po ba yung kahalagahan nitong nasabing selebrasyon na ito at saan po ba nakasentro yung tema ngayong taon naman? Okay, sige. So, Carla, alam natin no, na ang buwan ng Marso ay tinaguri ang buwan ng kababaihan. Ito ay nag-umpisa actually nung 1988 pa, nagkaroon ng Proclamation number 227 na i-observe yung month of March as Women's Role in History Month, no? So doon nag-umpisa. At ngayon, ngayong taong ito, alinsunod sa pamantayan ng Philippine Commission on Women, ang tema ng 2024 National Women's Month Celebration ay lipunang patas sa bagong Pilipinas, kakayahan ng kababaihan, katutunayan. So, lipunang patas, meaning walang diskriminasyon, pantay-pantay, lalo na sa mundo ng paggawa, at kakayahan ng kababaihan. So, yung kakayahan, meaning i-recognize natin ang mga skills at mga talents ng ating mga kababaihan. Ang tema na ito, Tin and Carla, ay nakaangkla pa rin doon sa recording theme natin na We for Gender Equality and Inclusive Society. Oo, tama. Talagang equal rights ay yung ating nais, no? Hindi lang naman para sa ating mga kababaihan, pati na rin sa ating sa lahat, para sa lahat. Pero focus siya. Focus lang tayo ngayong Marso sa ating mga women. Siyempre. Sa ating naman pong datos, Director Cha, gaano po bang karami yung mga kababaihan na nasa lakas paggawa at ilan po ba sa bilang nila yung nasa hanay ng informal na sektor? Okay, Tim. Batay sa labor force survey natin na ginawa January 2024 ng Philippine Statistics Authority, sa kabubuang bilang ng mga nasa sektor paggawa na 53.9 million, may himigit kumulang na 22.8 million na babaeng manggagawa. Pero yung tanong mo na ilan ba ang nasa hanay ng informal na sektor, kasi ngayon, wala pa tayo talagang final na definition ng informal na sector, pero ang ginagamit natin na proxy indicators na masasabi natin pinakamalapit na definisyon ng informal sector ay yung mga workers with pay in own family-operated farm or business or self-employed without any paid employee. So, itong mga to ay siguro mga nasa 11.944 million ito, Tim and Carla. 26%. Malaki rin ang bilang. Malaki rin ang kanilang bilang. And nandito ang DOLE, no, para bigyan sila ng ano ba yung mga karapatan nila or para maitagawin yung kanilang karapatan. Sa amin pong sunod na tanong, Dear Cha, bilang yung DOLE po ang naatasan para itaguyod naman yung pangangalaga at proteksyon para po sa ating mga kamanggagawa, ano po ba yung mga usual na mga issue na kinakaharap ngayon ng ating mga kababaihang kamanggagawa? Dear Cha. Salamat sa tanong, Carla. Actually, napakaraming challenges or issues na kinakaharap ng ating mga babaeng manggagawa. Last year, we had a consultation with women's organizations at binalidate namin yung mga nandun na sa mga dokumento na meron tayo halimbawa sa Gender Equality and Women's Empowerment Plan. So, una, meron daw tayong gender gap sa labor force participation rate of women, no? At yung kakulangan sa support for care work para masigurado na ang mga babae ay patuloy na nagtatrabaho. Kasi di ba marami sa atin may mga anak, no? Yes. At dahil walang child support or child care assistance, marami rin sa kanila ay either
hindi nakaka-enter sa labor force dahil kailangan nilang alagaan ang kanilang mga anak. Pangalawa naman, pwedeng nandun sila sa kanilang mga kumpanya pero kinakailangan nilang umalis, no? At yung pangatlo, dahil sa pwedeng nagsistay sila doon pero medyo stressful kasi nga sabay. So ang challenge dito ay paano ba, how do we keep women, no, in establishments na makakatulong din ang gobyerno para sa mga may mga anak. So yun yung isang issue. Pangalawa na isa-cite ko, yung patuloy pa rin ng mga prevailing gender norms ang tawag din Carla sa mga employers and HR personnel na naglilinis sa mga employment opportunities para sa mga kababaihan. Halimbawa, yung pag-participation ng trainings, no? Kunyari promotion, mga diskriminasyon. Halimbawa kung buntis o babae or basta maternity-related na mga issues, no? At patuloy pa rin yung issue ng sexual harassment at iba pang forms ng gender-based violence. Kanina, maganda na mention yung Tim and Carla na hindi lang naman kababaihan yung may mga issues, no? Ngayon ay sinusulang na natin na yung dapat ay wala na rin gender-based violence and harassment sa workplace, no? So ilan ito sa mga issues na kinakaharap ng ating mga kababaihan. Yes. Maganda yung nabanggit niyo po, Dear Chano, na pantay na oportunidad para po sa ating mga kababaihan pagdating sa promotions. Kasi meron pa din pong ganyan, Director, yung hindi mapopromote dahil sa tingin nila pang lalaki yung job, ganyan. Pero namang iba, ang preference is lalaki kasi magkakaroon nga ng maternity leave ang babae. Oo, limited, kumbaga, no, kapag babae. Pero nandito tayo para i-advocate Dear Chan, na hindi dapat gano'n. Na pantay-pantay dapat yung ating oportunidad. Yes. Yes, Carla and Tim. Oo. Regarding dun sa mga nabanggit ni Director Chan na challenges, at nabanggit na rin ni Director isa yung consultation na ginagawa natin. Ano pa po bang mga hakbang, Director Cha, yung ginagawa natin para tugunan yung mga nabanggit po ninyong issue na kinakaharap ng ating mga kababaihang manggagawa at syempre po para ma-ensure natin na lagi silang kabahagi ng ating mga programa at serbisyo? No, yung kanina na-mention nyo na nagkaroon tayo ng Gender and Development Agenda ng 2024 to 2028 at pinalabas din kanina sa video. Ito ay milestone talaga sa atin. Napakahalaga nito na may plano tayo ng 5 taon. Sa susunod na 5 taon, tama ba? 4, 5, 6, 7, 5 taon, no? Para sa mga kababaihan. At saka sa iba't ibang, regardless of gender, yung agenda na to really serves as the department's blueprint in ensuring that all our actionable deliverables during this administration has incorporated and addressed the gender issues identified by our clients and stakeholders, no? Mula doon sa mga series ng mga konsultasyon na ginawa natin. Kasi tayo naman, Tim and Carla, sa department talagang hindi tayo gumagawa ng mga plano, hindi tayo nagkukonsulta sa ating mga stakeholders. So, yun ang ginawa natin at ito ay may basbas at talagang nangunguna sa commitment sa gender and development ang ating secretary, si Sec. Benny Laguesma, si Sec. Benjo Benavides at lahat ng ating mga senior officials at heads of agencies. Sa katunayan, itong that agenda ay ginawa ng lahat ng ahensya ng Department of Labor. At kasama kayo doon, nakasama ko sa meeting si Carla. Yes, as a godfather. So, ano ba ang laman nito? Ito ay ina-address ng God Agenda, Tim and Carla. Yung mga nasabi ko, ilan sa mga nasabi ko issues kanina. At hindi lang ito internal, hindi lang sa clients natin, pati rin yung internal sa atin, no? Yung mga empleyado natin, paano ba natin ma-mainstream ang gender and development sa ating mga programa, sa ating mga polisiya at mga activities. Yan. Tama, diba? Kasi parang Dear Chano, sinasabi nila na it starts at home. So maganda talaga na tayo mismo sa DOLE ay na-advocate din sa atin para mas madali natin ma-share, no? Through our programs and services kung paano maging champions ng God naman. Yes, Carla, we practice what we preach. Yes. Tsaka kudos din po sa inyo, Dear Cha, no, sa tulong ng lahat ng ating God Vocals and Alternates kasi nakapag-graph tayo ng ating roadmap
na gagamitin for the next 5 years. Maraming yes po, go ahead, dear Cha. Yes, Steve, buti nabanggit mo yung ating mga God vocal persons and actually the God vocal voice system, saka yung God vocal persons. I'd like to take this opportunity to thank everyone kasi hindi naman ito lang DWST. Talagang ito ay tulong-tulong na ginawa ng lahat ng God vocal persons ng bureaus, services, regional offices, and attached agencies. Ayan, dear Cha, bukod po dun sa ating God agenda, no, atin pong inilunsad naman yung Men Opposed to Violence Everywhere o yung tinatawag nating MOVE Dole chapter nung nakaraang Lunes. Saan po ba nagmula yung konsepto na ito ng MOVE po at ano din ba ito matutulungan yung ating advokasya naman na matugunan yung karahasan na nararanasan ng ating mga kababaihan, lalo na po doon sa kanilang mga lugar pagawaan or yung mga workplaces po nila? Maganda itong move na to, Carla. Ito ay isang advocacy movement na inorganisan ng Philippine Commission on Women as early as 2006 pa, no? So, ang layunin nito ay i-engage ang lahat ng kalalakihan mula sa iba't ibang mga institusyon ng pamahalaan at mga NGOs, private sector, academe, upang sama-sama na sugpuin ang iba't ibang uri ng violence against women sa bansa at bumuo ng mga move chapters upang marating ang mga kaparehong aditain. No? Pero nakakatuwa, Tim and Carla, kasi itong Men Opposed to Violence Against Women Everywhere. As a DOLE, ang gagawin, ang sabi ni Sec Benjo, ito ay magiging Men Opposed to Violence Everywhere. No, yes, we recognize na kailangan natin na maging alerto sa mga violence against women. Pero ngayon nga, dahil meron na tayong Convention 190 na advocate din tayo ng against gender-based violence and harassment, ay ang gusto natin ay we are opposing violence everywhere, no, regardless of gender. Yes, so ito inumpisa natin sa central office pero challenge natin ang mga regional offices natin. Magkaroon din na to para kailangan talaga ay sama-sama tayo na magiging maganda at maayos at maisusulong ng husto ang ating advocacy against violence, no, sa mga kababaihan at iba't ibang gender kung hindi natin kasama ang mga kalalakihan. Kasi marami rin sila ay ang tutulong sa atin, nakikita natin na tutulong sa atin at partner natin dito sa kanitong advocacy. Yes, ang ganda nung sinabi ni Dear Cha, Sir Tim, na partners natin, no, yung mga kalalakihan para ma-push yung mga advocacies natin na to. Kasi syempre, sila naman, yung mga men and women natin, they're working together sa isang place. So, they're stakeholders din, no, para mapanatili yung peace, na walang violence everywhere. Maganda na katuwang kaming mga kalalakihan sa pagsusulong ng women empowerment, of course. At syempre, itong MOVE Dole chapter, isa na namang milestone accomplishment ng ating department. And sabi nga ni Director Cha, sana ma-replicate din ito sa ating mga Dole offices. Sa regions, di ba? Maganda na may tayong chapter dyan. Ano po, Dear Cha? Yes. Apo. Sa pagdiriwang ngayong taon, Dear Cha, ng National Women's Month, ano-ano pa po ba ang mga programa o serbisyo yung maaaring asahan ng ating mga kamanggagawa at namumuhunan mula sa DOLE? Okay, so Team, actually nagpalabas kami ng memo para sa ating mga regional offices, no, maliban sa paglulunsad ng ating GAT agenda at ng MOVE dito sa central offices, sa central office natin, ito yung mga sumusunod na nire-recommend natin na ang activity. Halimbawa, yung pag-conduct ng mga learning sessions sa Family Welfare Program. No? Ano ba yung Family Welfare Program? Ito yung programa natin para sa mga kumpanya na encourage natin sila ng iba't ibang mga activities or projects, no, na makikita ang importance ng work and family balance. No? So, andyan yung gender and development, reproductive health, pati yung mga ibang non-wage benefits kung gusto nila na magkaroon din sila ng livelihood sa kanilang mga empleyado, gusto nila ba na mas maging maayos din
transportation, or kung ano pa man mga sports fest, or even mga spiritual activities. So it can be anything. It can be any project or activity na mas magkakaroon ng harmony sa workplace. Yun ang objective ng Family Meals Care at priority ng PUNGAD. Pangalawang activity natin, Tim and Carla, ay yung pagko-conduct ng orientation sa mga women workers sa informal sector o sa mga women workers organizations kasi entitled sila sa livelihood program natin. So we encourage our women workers at mga organisasyon na mag-avail kayo ng aming mga livelihood program para magkaroon ng negosyo kasi itong ating programa ng livelihood ay ito ay hindi loan, grant ito. Right. At pero hindi tayo nagbibigay. Yes, hindi tayo nagbibigay ng cash pero binibigay natin ng raw materials, mga tools or equipment na kakailanganin nila. Oo. Halimbawa, kung sila ay may skills sa pananahi, so tayo nagbibigay ng sewing machines, no? Yung mga gano'n. And then, nagko-conduct din tayo, sinabi rin namin sa regional offices na mag-conduct sila ng mga orientation sa mga batas tungkol sa mga kababaihan, no, para mas maging aware ang ating mga kababaihan sa kanilang mga karapatan. And then, another activity would be yung conduct ng Batas Kasambahay orientation. Naalala ko, in-interview niyo ako sa Batas Kasambahay. Kaya sila, priority natin ngayon rin, Smart Tim and Carla, ay dahil karamihan naman sa kanila ay may mga kababaihan. So, ito ay mga examples ng mga menu of services and activities na gagawin natin para sa ating mga kliyente. So, yan pala yung mga aasahan nung ating mga workers, lalong-lalo na nung ating mga women workers, palalakasin natin para mas maabot sila through their employers. Both formal and informal sector. Yeah. Ayan. So, Director Cha, nasa inyo na po ang pagkakataon para magbigay naman ng mensahe at anyayahan na rin ang ating mga listeners and viewers na makilahok po sa mga programa at serbisyong hinanda po natin sa pagdiriwang ng National Women's Month. Go ahead, dear Cha. Yes, salamat Carla and team. Maraming salamat po sa paanyaya yung ginawa para sa amin. No? Hindi lamang nakaataw sa isang opisina ang pagsugpo sa mga isyong pinakaharap ng mga kababaihang manggagawa sa lugar ng paggawa. Ito ay suma ng ating sama-samang pakilahok, no, sa mga gawain lalayo na ma-mainstream ang gender equality sa lahat ng ating mga gawain. Kaya ako po ay nananawagan sa ating mga tagapakinig na naway patuloy na yung susuportahan ang mga gawain ng DOLE at iba't iba't pang government agencies, no, sa aming layunin na maabot ng bawat manggagawang Pilipino ang isang disente at produktibong paggawa sa tungo sa isang bagong Pilipinas. So maraming salamat ulit, Tim and Carla. God bless. Maraming salamat po, Director Cha, sa pagpapaunlak po sa amin dito sa DOLE sa AFP Radio. Hindi na namin po kayo patatagalin pa. And more power po sa inyo lahat, lalong-lalo na sa bumubuo ng BWSC. Stay safe and healthy, ma'am. Thank you very much. Salamat. At narinig po ninyo mga kamanggagawa, si DOLE Bureau of Workers with Special Concerns Director, Ama Carisma Lobrin Satumba. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa BWSC sa pamamagitan ng kanilang mga hotlines na matatagpuan sa kanilang website www.bwsc.dole.gov.ph. At syempre, i-follow nyo na rin ang kanilang Facebook page. I-type nyo lang ang DOLE Bureau of Workers with Special Concerns sa inyong search bars. Oo, para sa ating mga kamanggagawang kababaihan, no, mag-follow na kayo dyan at mag-like dahil dyan pinopost ng BWSC yung mga iba't ibang mga updates tungkol sa iba't ibang mga programa natin. O, ayan. At pati na rin yung ating mga, yung ating official Facebook page. Nagpo-post din tayo dyan kung ano ba yung mga, sa iba naman nating mga bureaus na programa dahil isang whole of DOLE approach ating dahil meron na tayong DOLE God agenda. Yan. At para po sa inyong mga labor-related na tanong or kung may nais pa kayong malaman or ireklamo, bukas po ang aming hotline 1349. I-dial nyo lang po iyan sa inyong mga telepono. Maaari din po kayong tumawag, no, sa ating hotline number 0931
0917-066-2573. Maaari din kayong mag-send ng email sa hotline 1349 at dole.gov.ph o kaya ay mag-direct message sa aming Facebook page para sa inyong mga labor and employment concerns. Siyempre, hanapin nyo lamang ang official at verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. Ayan. Sabi ko nga kanina, no, Sir Tim, i-like nyo na yan, mga kamanggagawa. At mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel para lagi naman kayong updated sa ating mga balita at programang hatid ng Dole para sa inyo. At isa na naman pong episode ng ating napagsamahan, mga kamanggagawa, sa susunod na Martes, bago syempre yung Holy Week. Isa na namang programa ng Dole ang ating tatalakayin dito pa rin sa Armed Forces Radio, DWDD 1134 kHz at Dole Official Facebook. Sa ngalan ng aming mga kasamahan sa Information and Publication Service at sa tulong ng ating mga katropa sa Armed Forces of the Philippines Radio, ako pong muli si Tim Laderas. Ako naman po, Carla San Diego Malabanan. Tutok po kayong ulit sa susunod na episode ng ating programa para sa iba pang mga serbisyong hatid ng Dole para sa bawat manggagawang Pilipino. Dito lamang po yan sa Dole sa AFP Radio. Oras po natin, 51 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.